Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber no, mga friend. Magbigay lang ho tayo rito ng reaksyon. SC. Supreme Court po to, SC Nagpaalala sa mga otoridad na huwag basta maghahalughog kahit pa may search warrant. Pakinggan natin. Hindi pwedeng basta na lang manghahalughog ang mga otoridad kahit pa may dala silang search warrant. Ito ang binigyang diin ng Korte Suprema sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen, kung saan pinawalang bisa ang ginawang search sa bahay ng drug suspect at inabswelto ang akusado. Paliwanag ng Korte Suprema na requirement sa ilalim ng konstitusyon na ilarawan sa search warrant ang partikular na lugar na hahalughugin. Layo nito na mapigilan ang mga otoridad na magpapatupad ng warrant na magdesisyon sa kanilang sarili kung saan maghahalughog at kung ano ang kukumpiskahin. Dagdag ng SC, hindi rin pwede na masyadong malawak ang lugar na saklaw ng search warrant dahil may tuturing itong general warrant na ipinagbabawal ng saligang batas. Sumakit ang ulo ko dun, mga friend. Hindi ho tayo hindi ho tayo tatanong lang. Pero basahin ho natin yung mga comments dito. No? Alam niyo ito 3 hours ago lang po to. Itong balita na to na yung sinabi ng Supreme Court na nagpaalala sa mga otoridad na huwag basta maghahalughog kahit pa may search warrant. Yun ang sabi, Barbie Cleonen daw. At inabsuelto raw yata yung drug suspect na hinalughog yung bahay. Yun di ba yun ang sabi? Ulitin ninyo. Hindi pwedeng basta na lang manghahalughog ang mga otoridad kahit pa may dala silang search warrant. Ito ang binigyang diin ng Korte Suprema sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen, kung saan pinawalang bisa ang ginawang search sa bahay ng drug suspect at inabswelto ang akusado. Paliwanag ng pinawalang bisa yung ginawang paghalughog sa bahay ng drug suspect at pinawalang yung akusado. Diba? No, mga friend? Teka. Basahin na ho natin yung mga comments, para maibiban na tayo. Masyado na masakit ang ulo ko sa impeachment. Dito tayo. Magbasa ho tayo ng comments, Eto, comments dito, ba't ganun? Sa KOJC, sobra-sobra pa. Sobra-sobra pa nga ang ginawa, pero tahimik sila. Siguro to? Miyembro ni Kibuloy siguro to. Sobra-sobra raw yung ginawa sa KOJC. Ito pa. Napaka-inutil na paalala. Sabi naman ito isa. Ito naman sa yung nangyari sa KOJC, Kingdom of Jesus Christ naman, di ba? Ito naman isa. Dapat ganyan din sana ang nangyari sa KOJC. Di ba? Puro KOJC, mga pre. Yung KOJC, naghukay pa. Tahimik ang Supreme Court. Pa isa. Bakit sa KOJC pinayagan? Ito naman isa. Iba na talaga ang panahon ngayon. Malawak na ang impluensya ng mga drug lord. Yun naman, maganda-ganda naman yun. Ibig sabihin naman ito, mga friend, na impluensyahan si Leonen. Di ba? Iba na talaga ang panahon ngayon. Malawak ang impluensya ng mga... Mantakin mo, pinawalang yung saysay, yung ginawa search doon sa bahay ng drug lord. At pinaano pa yung drug lord. Parang inabsuelto pa. Ito may isa. Search sabay tanim ebidensya. May isa. Pwede naman basta sundin ang nakasaad sa warrant at sundin ang tamang proseso sa pagsiserve. Tama naman. Dapat noon pa ginawa. Sabi naman ito isa. Bakit nga bigla bang naisip na
ngayon nag-ano yung Supreme Court tungkol dito sa search warrant. Ang dami nang namatay tungkol dito sa search warrant eh. Diba? Ito na isa. Parang sa kriminal, nakapabor ang ganyan parang may mali yata dyan. Pwede rin. Ito may isa. Umpisa pa lang ito, may managot talaga sa mga hindi sumusunod sa batas. Dapat yun ang tama, sabi ng isa. May isa. Bakit sa KOJC walang ganyang unfair naman? Di ba? What a joke. Tell it to the Marines, sabi ng isa. Ito naman. Nakakalungkot lang sa KOJC may namatay pa. Puro yan nila bakit yung KOJC, di ba mga friend? Parang hindi ba nagsasampa yata silang kaso yung KOJC sa ginawang si-serve na search warrant ni General Torre? Kinakasuhan nila yung di ba? Yung sila General Torre dahil kumbaga abuse of authority raw. Hindi kaya may connection tong nilabas na ito ng Supreme Court? Baka mabsuelto si Kibuloy. Kasi yung sinerch na bahay daw ng drug lord, suspected drug lord, pinawalang di ba? Sabi nung balita. At yung drug lord pinakawalan dahil mali ang nangyari. Parang ganun, di ba mga friend? Ulitin nyo nga, mali ako. Yun ang pagkakakuntindi ko No? Kaya itong mga KOJC, nandiyan dyan sila. Bakit yung KOJC? Yun ang nilala, di ba? Abuse of power. Di ba? Pero teka, anong abuse of power? Noon pa sinabi na magseser sila, hinaharang ninyo yung KOJC, kinaharang ng KOJC sila General Torre, di ba? Kung nasaktan pa nga yung mga pulis, di ba? At meron silang lugar lang na gusto nilang halughugin, pero hinaharang sila. Di ba? Yun Yun naman nakita nyo naman, di ba? Dahil alam nila General Torre, na nandoon si Kibulog. Pero, sabi ni Sara, wala ka dyan, nasa langit na. Nagpatawag pa nga si Bato ng na, ba't pinipilit ninyong nandiyan dyan? Istorbo yung mga batang nag-aaral dahil natatakot sila sa pulis, mga ganyan, di ba? 16 days na yung mga pulis dun pinipilit nilang paalisin yung pulis na may dalang search warrant dahil wala raw Kibuloy doon. Pero nung nagbigay na ng ultimatum si General Torre, lumitaw na si Kibuloy. Di ba? Kaya ngayon, nakakaso raw sila overuse of power. Kinakasuhan sila General Torre. Hindi natin alam Di ba mga boss? Teka. Bakit ngayon lang ba yung batas na yan na ginagawa ng Supreme Court na hindi pwede basta-basta maghalughog? Ang dami nang namatay dyan sa paghahalugog di ba? Yung kay Paruhinog. May search warrant sila. Di ba? Namatay yung pagpapatay sila Paruhinog, mag-asawa patay, di ba? Teka. Paano si Mayor Espinosa? Tama ba 'yon? Wala bang batas doon? Hindi ka pwedeng mag-serve ng search warrant sa isang preso. Pinatay pa. Yun ang pinaka-illegal, mga friend. Nakakulong. May hawak na search warrant. Pinasok yung kulungan para i-serve yung search warrant. Yun ang pinaka-garapal. Di ba pwedeng sabihin na lang doon sa pulis na, uy, meron kami search warrant, nyo nga, tulungan nyo nga kami, search natin yung Siyempre, hindi naman ganun katapang si Espinosa para, di ba mga friend? Tsaka yun nga, merong Oplan Galugad sa mga selda ng mga preso. Kaya imposible mangyari yung sinasabi nila na yung si Espinosa may baril at meron pang shabu doon sa loob ng kanyang kulungan. Di ba?
Pero nagtataka ko talaga rito, mukhang something fishy going on around the clock, di ba, mga friend? Ha? Baka may, baka may connection ito doon sa sinasampang kaso kila General Torre na abuse of authority raw at yun nga, hindi nirespeto ang lugar. Di ba? Hindi ka raw basta-basta pwedeng may kailangan daw, meron daw certain na laki lang ang pwede mong i-search, di ba? Yun ang sabi. Ewan ko, mga friend, sakit utik ha. Nakatakot, oo. Marami pa yan. Panahon ni Digong, wala na search warrant eh. Papasukin yung bahay, babarilin na lang yung doon, talagyan na shabu yung bahay. Mayroon kang dito, lumaban, patay. Di ba ganun mga nangyari nung panahon ni Digong? Makachismis ho tayo kay Atty. Claire Castro, no? Tungkol ho to kay Erwin Tulfo. Oo. Ang pamagat po nito idol ko talaga to, siguro baka rin naman O meron ho itong 10,000 views. 6 hours ago pa lang. Pag puna kay Erwin Tulfo, demolition job lang ba? Kasi parang ganun ang lumalabas kaya pinupuna yung mga ni Tulfo kasi nangunguna sa Senado sa survey, di ba? Pakinggan natin si Atty. Claire. YouTube channel, Batas ni Atty. Claire Castro. Today is January 4, 2025. And dito sa Qatar, 4:50 a.m. So, advance tayo dyan sa Pilipinas ng 5 oras. Okay? Yan po siya. Na mga kakli, ang topic kasi natin dito, of course, itong si Representative Congressman Erwin Tulfo. Matatawag ba itong pagpuna? Di ba? Hindi lang naman tayo mga kakli. Actually, hindi naman tayo nagsimula nito nagsimula ito yung nakita natin sa Optic Politics. Tapos may mga papel na nakasaad doon about doon sa pag-cancel ng kanyang passport. Okay? Lumalabas doon paano di umano na-acquire ang kanyang US citizenship na mukhang walang kaalam-alam ang bansang Pilipinas sa kanyang pinagagawa dati. Okay? Ngayon, ang tanong, demolition job ba ito dahil nangunguna siya sa survey sa most preferred senator? Diba? Kumbaga, preferred senators, number 1 siya sa survey. So ngayon, mga kaklip, matuturing ba natin demolition job itong ginagawa o pagpuna ng ibang mga vloggers? Isama muna ako, di ba? Isama muna ako. So, alam naman natin, hindi naman ako makasara. So, di ko naman ito ginagawa for Sara. Di ba? Kasi yung iba, ang sabi, baka ginagawa ito kasi sila yung number 1 and number 2 contenders para sa pagka-presidente. Diba? Sila yung nag-uungusan, dalawa. Diba? Sila yung mahigpit na magkatunggali sa survey. Sa survey lang, pagdating sa pagkapangulo sa eleksyon sa 2028. So, well, sa akin, on my part, hindi siya demolition job. Diba? Kasi pag sinabi natin demolition job, mga akla, okay? Tingnan natin, may meaning itong demolition job na ito. Okay. Sa akin kasi, ang demolition job, sinasabi dito, to make a very critical attack on someone or something, especially through media outlets. Diba? Meron pa isang magandang definition dito, mga ayan Ops, wait lang. Kasi ito, this is an idiom meaning. Yeah. Ito. Yan. Kita nyo ba? Ay, pala na siya. Yan. Diba? Pag sabi natin demolition job, ito yun An act of criticizing someone severely or telling other people things about them which may be unfair or untrue.
in order to harm them or to cause people to have a bad opinion of them. Diba? So for me, hindi tamang gamitin na demolition job lang itong ginagawa against Erwin Tulfo. Okay? Bakit? Kasi meron tayong karapatang malaman kung ano ba talaga yung citizenship niya. Bakit? Importante kasi ito, mga kakir. Kung ikaw dapat ang i-elect o hindi. Di ba? Material na bagay ito. Nagkakatalo ito, mga kakir, sa botohan. So, gusto ba natin na magkaroon tayo ng senador o next president na hindi pala Pinoy? Or, di ba? Or, nanloko. Di ba? Ng kanyang identity. Maganda ba yung ehemplo? Yan. So, pag i-criticize ba siya severely, which is unfair, para masabing demolition job lang yung ginagawa ng iba? I don't think so. I think the right word para masabi dito, hindi demolition job. It's scrutiny. Diba? Ini-scrutinize natin maigi. Sa mga tuwid, mga peren, ayon kay Atty. Claire Castro, ini-scrutinize niya yung mga dokumento na nagsasaad na si Erwin Tulfo American citizen, hindi siya Pinoy. Yan ang buod niyan na si Erwin Tulfo iniloko ang Amerika dahil nagpanggap siya na isang ano nga siya, na pinanganak daw siya sa Hawaii, whatsoever. So, ang buod ng ni Atty. Claire, si Tulfo, malakas gumawa ng kagaguhan. Oo. Ha? Si Erwin Tulfo na yan. Oo. Siguro napanood niyo yung mga vlog ni Atty. Claire. Oo. Ha? At dokumentado. No? Kaya nga yan. No? Sabi niya, gusto ba natin na magkaroon tayo ng senador na Amerikano, American citizen? Di ba? Oo. Kasi hindi yan American citizen siya Ayon dyan sa mga balita na yan Oo. Kalat na po yan, no, mga friend. No? Ito, tanong. Hindi kaya nakakarating sa COMELEC to? Di ba? Hindi ba dapat ang COMELEC bago silang dyan? Silang nag-i-scrutinize sa mga bawat kandidato kung anong gagawin mo kung sakaling ikaw magiging senador. Diba? Yun lang yung mga friend. Wala namang. Hindi yung maski na sa totoo lang mga boss, yun talaga problema COMELEC. Para sa akin lang Taki mo Kibuloy, nakatakbo si Kibuloy. Si Ipe, inaamin na ni Ipe, hindi ho ako abogado, hindi ho ako doktor, ako ho ay artista. Anong gagawin mo sa Senado? Artista ka pala. Ganon din si Boom Tarat-Tarat. Anong gagawin mo kung ikaw ay maging senador? Huwag mo na akong tanungin. Pag nanalo na ako, sa kanya na ako tanungin. Wala ho talaga mga boss. Pag ang COMELEC hanggang ganito kaluwag sa mga nag-a-apply na maging public servant, buti nga sana kung puta milyon na sweldo niyan pag naging senador ka Si Lito Lapid, ewan ko kung ano talaga mga boss. Basta yun nga, antay-antay na lang tayo, di ba? Batas talagang ewan. Supreme Court, hindi ka pala, maski may search warrant ka, hindi ka basta-basta pwede maghalughog. Ito ang thumbnail nito. Supreme Court, nagpaalala sa mga otoridad na huwag basta maghahalughog kahit pa may search warrant. Patay tayo dyan. Grabe, no? Yun nga.
Anong para sa anong gagawin sa search warrant? Kung meron kang dala-dalang search warrant, isip nga kayo mga friend. Dito sa naging ito si Justice Leonen na to, no? Ha? Kunyari, ikaw pulis, may dala kang search warrant, anong gagawin mo? Paano gagawin mo doon sa dala mong search warrant? Oh? Maliwanag naman Tagalog yun. Supreme Court nagpaalala na sa mga otoridad na huwag basta maghahalughog kahit pa may search warrant. Bakit yung nangyari Paruhinog ba yun? Nova Paruhinog? Oo, di ba? O paano yun? Pumasok. Halughog. Di ba? Kita naman, naka-televise yung pagkahalughog, di ba? Patay pa yung mga tao sa loob. Yung kay Espinosa, nakakulong na. Yung kulungan, kaliit-liit ng kulungan. Wala nang, may rehas. Paano, paano, anak ng putik, ang hirap. Ang liliit kasi ng utak ko kaya hindi ko maisip ng ganyan paano nangyari dun Oo, mga boss. Ha? Tapos, eto ngayon, si Supreme Court na nagpaalala sa mga otoridad na huwag basta maghahalughog kahit pa may search warrant. Paano kaya yun? Kakatok yung pulis? Tok, tok, tok. Meron po kaming search warrant Sabi naman nung may-ari ng bahay sandali lang. Muna kayong basta-basta papasok dito Tayo nyo ako. Kukunin. Tatago na yung Tatago na yung halughugin. Sige, pasok na yun. Pwede na kayong mag-search. Ganun ba yun? Ibig sabihin ng Supreme Court? Kung mansyon ang bahay mo, sabi niya, hindi ka pwedeng basta may certain lugar ka lang na pwedeng maghalughog. Di ba? Basta na lang manghahalughog ang mga otoridad kahit pa may dala silang search warrant. Ito ang binigyang diin ng Korte Suprema sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Barbic Leonen kung saan pinawalang bisa ang ginawang search sa bahay ng drug suspect at Pinawalang bisa ang ginawang search sa bahay ng drug suspect at inabsuelto. Pelto ang akusado. Paliwanag ng Korte Suprema na requirement sa ilalim ng konstitusyon na ilarawan sa search warrant ang partikular na lugar na hahalughugin. Layo nito na kailangang yung lugar na partikular na lugar na hahalughugin. Mapigilan ang mga otoridad na magpapatupad ng warrant na magdesisyon sa kanilang sarili kung saan maghahalughog at kung ano ang kukumpiskahin. Dagdag ng SC, hindi rin pwede na masyadong malawak ang lugar na saklaw ng search warrant dahil may tuturing itong general warrant na ipinagbabawal ng saligang batas. Sakit sa ulo yun Order po ng Supreme Court yan. Kung mansyon yung putik yan. Ano ba masasabi niyo ngayon, boss, dito sa bagong batas ng Supreme Court?
Po, pulis kami. Ano yun? Meron kami dalang search warrant. Sandali lang ho ha. Saan kayo magse-search? Dito. Saan? Saan lugar kayo magse-search? Ganun ba? Kasi hindi raw pwedeng may ano raw, di ba? May kung saan lang kayo pwedeng mag-search. Kailangan nakalagay doon na sa search warrant na magse-search kami hindi sa buong mansyon. Sa baba lang kami magse-search. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ay, magkulab na po tayo. Sakit ulo ko. Bigla na uminom na ako ng Losartan. Oo. Ay, Pilipinas. Only in the Philippines. Eh di wala pala silang kung sakasakaling Paul ang naging pag-search nila ngayon sa bahay ni Tebes. Kasi dapat may certain lugar lang kayong pwedeng mag-search. Hindi pwedeng malawak ang inyong isa-search kasi magulap na po tayo mga friend. Mga ka-warriors, wala naman ho tayo. Yun na lang ho, yun. Tsaka ho itong sinabi ng Supreme Court tungkol ho dito sa pagsiserve ng search warrant, no? Baka may mas maganda kayong interpretasyon. Ha? Tungkol doon. Pinasa ko naman yung mga comments, di ba? At karamihan nung nagrereklamo, yung mga kay OJC na di ba? Na bakit ganun ka? Di ba? Samantalang sa kay OJC, hinalughog ito, di ba? Kalat ni Baya, shout out. Roylan Marlango. Welcome to the club, Roylan. Si Kabarik Ligalig ba yan? Siya nga, friend. Kalat ni Baya ulit, Mary Grace Santos, shout out. Nice ka, Percy. Rest in peace. Gandang gabi po, Karox. Gandang gabi, Mary Grace Santos. Kalat ni Baya ulit, Good evening, Kasani. Basta pogi ay hindi maiwasang ginagabi. Ganun pa man, bakbakan mo pa rin ang mga tanga. Mga tanga na yan sa Kasani. God bless your family. God bless Kalat ni ha. Michelle Edwin, my friend, shout out ha. Mga friend ha, huwag niyo kalimutan. Ano ang masasabi nyo sa sinasabi ng Supreme Court tungkol sa hindi pwede basta-basta maghalughog maski na may dala kang search warrant? Tanong ha. Manuelito Villatuya, welcome to the club. Sir, totoo, pag mga artista ang iboboto ninyo lalong palubog, wala namang alam sa batas at kailangan matalino dapat yang nasa COMELEC na si Garcia. Dapat yang nasa COMELEC na si Garcia palitan at iboto yung mga bago may pinag-aralan at hindi kurap at para sa bayan at hindi magpayaman. Sang-ayon ako sa iyan. Joey Tubileha, shout out. Good noon. Basta si Percy Lapid, sama ako. Totoong tao yan. Parang tayo dito, bawal tanga dito. Friend Shervin Sapeda, shout out Tia Deli. Mag-comment ka na Tia Deli kay. Namimiss na ka na namin dito ha. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo mga boss. Eman Escalona nak, shout out ha. Joey Tobileha ulit long live Percy Lapid. Andyan lang yan sa tabi-tabi si Ka Percy. Mars Chavez, welcome to the club. Salamat po Tatay Roque sa malasakit mo sa bayan natin. Mabuhay po kayo. Salamat sa lahat Mars Chavez ha. Welcome to the club. Librado Ludovico, shout out.
Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Correct ka, Karox. Para sa akin, buhay na buhay si Ka-Percy. Hoy, boom, tarat-tarat, tumigil ka nga. Kahit barangay, hindi ka pwede. Pwede siguro. Paparlog ko sa barangay. Marami kang ano dyan. Whiskey, shout out ha. Iisa lang si Ka-Percy, Mr. Totoo lang. Wala nang iba. And they killed him. O, yun nga. Predes Makasait, welcome to the club. Si Willie, kaya namimigay dahil mga sponsor yung mga sponsor. Kung wala yung, ayan, ngayon. Totoo yun eh. Kala mo naman siya nagbibigay. Siya sineswerte, bibigay si Willie ng bahay. Parang mga tanga naman kasi ito, mga tontuwa sila. Joey Tobilea ulit oh. Sir, nung pinatay si Percy Lapid, nung October 3, kahit personally, di ko siya kilala. Napaluha kami, mag-asawa. Parang nawalan kami ng kaibigan. Tangina mo, iskulyar, kung di ka mukhang pera at tamad, buhay pa kasi ka Percy Lapid. Oo. Tsaka si iskulyar, kaya siya lumutang. Nakakaramdam siya, na ililigpit na siya dahil nagamit na siya. Oh, di ba? Parang sila Matabato rin, sila Las Cañas, ganun din yan. Oo, di ba? Mantakin mo, tinawagan siya at dadali na raw siya sa safe house. Wala naman nangyari dyan eh. Si Escolyer lang na uli. Yung mga lookout, wala eh. Di ba? Yung mga Batanggenyo, magkapatid, wala na nangyari. Yun lang. Yun lang, wala na. Si Bantag nga, hindi pa nahuli. Raul Istengor Jr., shout out. Inutil kasi ang Comelec. Dapat bago ni i-qualify yung mga aspirant na maging public servant, tignan lang maigi kung yung tao ba qualified. Tignan ang educational background at yung plataforma niya ay aakma sa posisyon gusto niyang takbuhan. Totoo yan, Raul. Yun nga sinasabi ko eh. Hanggang ganyan yan, wala akong nangyayari. Mapupuno ng kengkoy, ya Senado. Tignan mo. Eto ha, si COA Commissioner. Hindi yun? Heidi Mendoza. Huwag niyo pong boto po natin yun. Talagang may pakinabang ho doon. Oo. Pero, maniwala kayo. Tignan niyo yung survey. Ang layo! Ang layo! Oo. Talo pa yata ni Kibulog. Di ba? Ano? Lorante Diraya, shout out. Willie, wag ka nang makisali sa mga ulaga sa Senado. Dadami lang ang bugok sa Senado. Si Willie Lorante Diraya. Librado Ludovico ulit ito. Sorry Karoke, off volume muna. Wala akong ganang makinig sa mga sinasabi niyan. At sasabihin niyang si Mary Grace Piatos Talbalostay. Joey ulit Jun Lagon, my friend, shout out ha. Jeff Ramos Nak, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Brother Elias Ischok. Joey Tobileo. Sara, galing mong magsalita. Sana magkita tayo sa Laguna. At pag nagkita-kita, ay may pagkakataon dukutin kita at itali kita. Tali ko pa at kamay mo, tapos iwanan kita sa taniman ng pinya. Bahala na ang mga langgam sa'yo. Ang lapit mo naman, Joey. Testing ko, shout out ha. Nakakatuwang madinig si Ka-Percy. We miss you, Ka-Percy. Totoo yan. Hindi nyo ba alam, mga friend, bago napatay si Ka-Percy, pinag-uusapan namin ni friend Amy Bingson na sabi ko, delikado si Ka-Percy, masyadong malupit bumanat. Masama kutob ko, kako. Yun din ang kutob ni friend Amy. Biglang yun na nga. Halos, nung gabi na yun, magkausap kami ni friend Amy. Umaga sa Italy. Tanghali dito sa amin sa Maynila dito sa Pilipinas. Ganun ang situation. Nung gabi, patay na. Nag-message sa akin nauna pang nag-message sa akin si friend Amy na, Sir Rox,
yung pinag-uusapan natin nangyari. Ha? Ako. Edgardo Paloyo, welcome to the club. No to political dynasty, sabi niya. Edgardo ulit, oh. 4 votes. Vote for Senator 2095. Commissioner Heidi Mendoza. Yan. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, David Angelo, Atty. Matula, Luke Espiritu, Calyodi, Kong Franz Castro, Kong Arlene Brosas, Kong Bonifacio Busita, Kong Wilbert Lee, Lisa Masa, Teddy Casino. Ang posibilidad na lumusot dito, ha, sabihin ko sa iyo, Edgardo Paluyo, ha. Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Yun lang yata eh. Yung dalawa. Pero, mga friend, marami po tayo, 24,000 po tayo. Meron pa po yung mga kamag-anak ninyo, kako rin, meron pa. Siguro, maaabot tayo ng 50,000, di ba? Mahigit. O, itong line-up na binigay ni Edgardo Paloyo, ang ating pong iboto. O, tandaan niyo po itong vlog na to. Oo, di ba? At po yung bunyog. Huwag niyo po natin kalimutan, no? Rodelia Alpilor, shout out. Nakampanya rin ako dito sa inyo, Enzo, baka kala mo. Marami na rin ako nakukuha. Oo. Rodelia Alpilor, magandang araw po, Sir Rox. Sa mga kabosing. Tama po si Kapersi, Sir Rox. Lahat na sinasabi niya, totoo. Lahat sana mabigyan na siya ng katarungan. Salamat, Sir. Stay healthy and safe. God bless us all po. God bless, Rodelia. George Alas, shout out. May video si Kapersi regarding sa couples survey. Manipulated na naman lahat yan kasi, di ba? Jane Labay na, my friend, shout out, Sabi ni David Mendoza, Good evening po, Karox. Nakakamiss po talaga si Kapersi Lapid. Yung mga sinasabi niya noon na 2 taon na ang nakakaraan ay relevant pa din hanggang ngayon. Diba? Ito naman si Willie Boom Tarat-Tarat ay wala naman palang plataforma at di naman alam ang gagawin sa Senado ay balak pang manggulo sa Senado kapag nahalal. Ano kaya kapag naging senador yan? Bago pumasok sa session hall ng Senado ay may backup dancer muna nasasayaw bago siya pumasok sa Senado? Malamang. Tsaka parating may dalang jacket yan. Alin Tayam, nak, shout out, Nakakamiss ang mga banat ni Percy Lapid. Laging nanonood ako diyan. Ako rin. Arlim Tayam ito. Ang problema tayo, Roque, daming tanga sa Pinas. Yun ang laking napakalaking problema. Walang sinabi yung yung virus ng COVID, wala. Hindi natatapos na yung COVID virus, di ba? Pero yung tanganisim virus, palala ng palala. Putang ina yan. Alin tayo mo nito. Pareho lang yan. Si Robin Padilla, walang silbi sa Senado. Sayang ang papasweldo dyan ng mga taong bayan. Hoy, mga Pilipinong tanga, gumisik na kayo. Galit na si Arlene tayo. Patay tayo dyan. Jan Dimango, my friend, shout out, Karox, yan ang numero 1 kong tinutuligsa sa nangyayaring kapalpakan sa gobyerno. Bukod sa mga tangang butante, ang COMELEC ang dapat sisihin din dahil lahat naman ng nakaupong commissioners ay mga appointee ni Duterte. Siyempre, ang papaboran ng mga bata ni Duterte at kay Chairman Garcia. Kay Chairman Garcia naman ay puro interes ni Bongbong Marcos bilang tagatahol niya. Election lawyer niya, puro mga may utang na loob sa mga nag-appoint sa kanila. Kaya lagi kong sinasabi na dapat hindi appointed ang kung sinong nakaupong presidente ang mga umuupong commissioner sa constitutional bodies tulad ng COA, Ombudsman, Sandigan Bayan, COMELEC. Tama ka dyan. Yan ang tama ka dyan, dyan. Dapat hindi appointee talaga yan. Supreme Court Justice, Chief Justice, kahit sabihing dumaan sila sa endorsement ng IBP o Integrated Bar of the Philippines, ay
nababahiran pa rin ng impluensya ng presidente at di maiwasan na ang kanilang nagiging desisyon ay maaari ding may pagkiling sa presidente dahil sa utang na loob. Kaya ang mga ini-endorse nilang mga kandidato hindi questionable ang pagkatao. Kakayahan o integridad ay nakakalusot na kumakandidato, pero yung mga kandidato na may tunay at tapat na maglilingkod sa bayan, na siyang tanging baon ay walang sinasandalang makinarya ng administrasyon at mga Dutertes ay i-disqualify. Kaya tama ang sabi mo, Karoke, na sa COMELEC pa lang dapat sila ang sumasala sa mga aplikante uupo bilang public servant. Yun naman talaga dapat ang trabaho ng COMELEC eh. Di ba? Yun naman talaga eh. Diyan ulit Karoks, bilang katuwang mo sa pagmulat sa katotohanan sa mga kababayan natin na siya ko ring ginagawa ng mga saloobin ko sa vlog channel ng mga emissaries of truth tulad ni na Atty. Claire, Enzo Libayan, Toto Kausing, Bad, Professor Cielo Magno, Heidi Mendoza, Christian Esquera. Bakit lalong dumadami ang korap sa gobyerno? Yan ay dahil sa inutil na ombudsman. Bakit walang nakakasuhan ng mga korap? Ay dahil sa inutil na sandigang bayan. Bakit usat pagong ang mga desisyon ng kaso o masama ay absuelto? Ay dahil sa pakikiling ng Korte Suprema, dahil sa pagkiling sa nakaupong presidente. Saan napupunta ang 5 bilyong piso na intel fund ng presidente sa pakikipagsabuatan ng inutil na kongreso para panatilihin yan mula pa kay Digong nyo taon-taon. Tandaan na ang presidente ay Commander-in-Chief, head siya ng National Intelligence Agency, AFP, NBI, PNP, at iba pang intel services. Bakit kailangan niyang humawak ng ganong kalaking intel fund? Panahon ni Ramos hanggang kay Pinoy ay 500 million lang ang Compi Fund bilang presidential social fund. Kaya sana huwag tayong naive sa lantarang panggagago ng mga politiko sa atin. Nasa ating butante ang pagputol ng ugat ng pamamayagpag ng mga political dynasties at mga trapo kung gagamitan natin ng tamang pagsusuri sa mga kandidato. Wala nga dyan eh. Paano masusuri kumaka naman dyan? Andyan na yung 500. Boboto na nila yung tanga. Di ba? Total, yung katwiran nila eh. Maski na sino manalo, ito pa rin ang buhay namin. Yun ang katwiran ng mga tanga eh. Ano gagawin natin dyan? Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, Karoke. Na-miss ko talaga itong si Ka-Percy. Totoo lahat ang sinasabi niya. Kaya nga, pinatahimik siya eh. Ang hindi ko lang naiintindihan kung bakit tumatahimik na itong mga kamag-anak niya. Lalong-lalo na yung kapatid niya na dating bumabati ko, sa tingin ko, tinakot o baka naman nabayaran na sila. Hindi natin alam. Kaya hindi na sila maingay ngayon. Si Bantag, hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli. Ay nako, kapag talaga may kapangyarihan, libreng pumatay at hindi na makakasuhan. Atay tayo. Kaya nga yan lahat na yan, Johnny, matatapos lahat ang problema nila kung magiging presidente na nga itong si Sarang Duterte, na kung maisa sa katuparan nung inutusan ni Sara Duterte na mapatay si Bongbong. Ted, shout out. Yun na lang talagang ano dyan eh. Wala na eh. Impeachment eh. Ewan kung mangyari yan. Mag-abang lang tayo mga friend. Kung wala na tayong pabili ng popcorn, ano na lang kaya? Marami na ako naubos na popcorn eh. Ay, yan. Ted, ang tinatangkilik pala, Karoke, ng COMELEC sa mga tumatakbong public servant ay yung mga walang kwentang tao at walang pakinabang sa bayan. Mga tanga, bobo, magnanakaw, mga sinungaling, bukod kila Pacquiao, Bumtarat-tarat, Kimo, Bongo, Ipe at iba pa. Ngayon si Erwin Tulfo naman ang inaasikaso nila.
Hindi daw nila pwedeng i-disqualify si Erwin Tulfo dahil sa pamimiki lang ng US citizenship nito ng 20 taon. Kaya hanggang nandyan si Garcia sa COMELEC, yan ang mga kwalifikasyon ng mga tumatakbong kandidato sa gobyerno. Patay tayo dyan. Ted. Nakapanindig balahibo yung comment mo, Ted. Pero yun ano nga, puta. Yolak! Welcome to the club. I miss Ka-Percy. Lagi akong nanonood sa kanya dati. Magaling at makabuluhan ang kanyang mga komentaryo. Wala siyang takot na ibulgar ang mga katiwalian sa gobyerno at mga politiko. Sana'y mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkawala. Mukhang malabo eh. Ha? Chupista Bunao, shout out. Malabo. Yung DOJ, wala naman sinasabi, kundi alam na namin kung saan. Ha? Malapit na, puro malapit na. Malapit nang magpresidente si Sara Duterte. Pag naisa katuparan ng pag sinabi niya pagpatay kay Marcos, baka lumabas sa si Bantag. O dili kaya ay maabsuelto si Kibuloy. Makapasok na ulit sa bansa si Harry Roque. At tuloy ang ligaya ng Pogo. At ang custom at lahat ng kalaban ng mga Duterte ay magsitago na kayo. Ang inang yan. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos, ang pamilyang Marcos. Chipista Bonao, shout out. Good evening po, kuya. Samahan mo po sa inyong buhay at mga kawaryos. Naku po, pag si Sara na ang presidente, patay kang bata, mother pati daughter. Totoo yan. Ramon Esporas, welcome to the club. 0 vote sa mga artista. Ano to? Istero Kingkong, Isterong Kingko. Welcome to the club. Alaala ni Ka-Percy, sabi niya. Ha? Amado Galang, shout out. Magaling talaga si Ka-Percy sa pag-analisa. Parang alam niya ang mangyayari sa inaharap sa mga Pilipino. Pero binoto niya yata si Duterte. Ako hindi. Kita ko pa lang dyan, kako patay to. Bugok to, kako. Tama. Wala na pumalag eh. Umpisa pa lang, wala na nakapalag kay Bastos na walang niya eh. Di ba? Aminado siya. Na Bastos at walang niya siya. Under oath si Dugong. Di ba? Pinuesto, isang baliw, spiritual advisor. At economic advisor, Michael Young. Walang nakapalag. Di tuloy-tuloy. Wala pala kayong ikaw, General, doon ka. Bato. Star mo ba? 2, 4 na yan. 4-star general ka na. Di ba? Puta. Sweldo ng mga pisa military, doble. Amin. Pogo, welcome. Ang COVID. 625,000. Parmale. Nagnegosyo. Bigyan ng 12 bilyon yan. Kontrata. Talagang grabe, no, mga friend. Nelia Maisa. Welcome to the club. Sana wag nang dagdagan ang kagaya ni Robin sa Senado na walang silbi. Bakit kasi ang mga botante mahilig sa artista? Kita mo naman eh, maski nagkakagulo eh. Tignan mo yung It's Your Time. Ha? Tsaka yung kay Tito Vic and Joey. Marilo Pabianak, shout out. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Totoo nga po ang mga sinasabi niya nung nabubuhay pa siya na nasasaksihan natin lahat sa kasalukuyan. Malaking papel talaga ng COMELEC na hindi nagagawa ang matapat na pagsusuri sa mga magiging leader ng bansa. Ito tayo ngayon, nakaka-frustrate
na kalagayan ng mahal nating bansa. God bless us po tayo sa mga warriors. God bless, Marilo Castro. Mission accomplished, mga boss. Magbigay ho kayo ng comment tungkol ho sa sinasabi ng Supreme Court. Supreme Court, nagpaalala sa mga otoridad na huwag basta maghahalughog kahit pa may search warrant kayo. Kumatok muna kayo at sabihin ninyo na kayo may dalang search warrant at kayo maghahalughog. At kung saan lugar kayo maghahalughog. Ganun ba yun? Patay tayo dyan. God bless po, mga boss.